Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong hiniram na video kay ka-vlogger sa iyong araw at ito tungkol sa impeachment case ni VP Sara ngayong paparating na July. At believe tayo sa kanyang self-confidence at pananalig sa kanyang sarili na siya daw ay maabsuelto sa kaso na ito na impeachment. Well, atin lang yang iintayin ngayong buwan ng July. In the meantime ay atin muna panoorin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. VP Sara Duterte, kumpiyansa na mananalo raw sa impeachment, pero ang hindi niya alam, bilang na ba ang mga oras nito na malaya dahil ano man ang gawin ni VP Sara versus ICC man o sa Pilipinas. Alam ng Pangulo na makukulong pa rin. VP Sara na utog sa matigas na batas. Kumpiyansa daw na manalo. Pero ang hindi niya alam, laging mananaig ang katotohanan. Naninindigan ang mga nag-i-endorso ng impeachment complaint na mayroon silang matibay na ebidensya, testimonya at dokumentong nakalaban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito ng pahayag ng Pangilawang Pangulo na mataas ang kumpiyansa ng kanyang mga abogado na mananalo sila sa kaso. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami at sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial. Ayan, so confident sila na manalo sa impeachment kahit na ang kanyang mga abogado ay mga bupol, di ba? Ang mga abogado niya, palaging confident yan. Katulad kay Kibuloy, confident pa rin yung mga abogado niya, kulong pa rin, di ba? Kasi ang mga abogado nila ay pinipirahan din sila. Kaya kailangan positive lang ang sinasabi, kahit na alam nila na kulong na. Di ba? Yung kalaban naman ay mga congressman sa kongreso Luestro, di ba? Napakagaling na abogado. Si Luestro ang diyan, prosecution. Kaya walang kawala si VP Sara. Talagang sulit ang solidong-solido ang mga ebidensya. Na mga mga ebidensya, mga talagang mga authentic na mga resibo. Kaya walang kawala. Yung kinalaban pa ay kongreso, di ba? Ang prosecution ay kongreso. Paano manalo sila sa Sara yan? Lalo na yung mga attorney niya, alam naman natin tatakbo pul Nakita nyo naman ang nangyari doon sa The Hague, di ba? Yung sino ba yun? Yung malaking mama na attorney na parang hindi attorney. Di ba? Hindi nga nakaintindi ng English Paano manalo yan? Ang ebidensya ay napaka-overwhelming against Sara, di ba? At alam nila na may ginawa talaga si Sara na pangkurakot ng pera ng DepEd at OBP budget. Kaya maano talaga yan? Sabi nga nila sa Congress ay talagang makulong kasi may kasalanan. Alright, balik tayo sa video. Impeachment case. Itinuro ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula pa raw ang plano noong alkalde pa ng Davao ang vice-presidente. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.
Wala sa Netherlands ang hustisya, nasa katotohanan ito. Bakit kahit mag-iba si Sara, alam ng Pangulong BBM ang kanyang hinarap? May mga kwento na sa simula pa lang, alam mo mahirap paniwalaan, pero mas mahirap yatang paniwalaan kung hindi mo ito papanuurin hanggang dulo. Kasi ito yung klase ng kwento na akala mo chismis, pero sa bawat pahina, parang may bukol na dahan-dahang binubuksan. Ang totoo nito, ang gobyerno kapag kinakalaban mo ay para kang bumangga sa bundok na bato, di ba? At parang nahulugan ka ng isang kumeta sa iyong ulo. Kasi gobyerno yung kinakalaban mo eh. At sino ka ba nakakalaban sa gobyerno? Di ba? Doon naman sa ICC ay overwhelming din ang mga ebidensya doon. Kaya mamili lang si Sara. It's either ICC siya magpakulong or dito na siya magpakulong sa Pilipinas. Mas maganda sa Pilipinas kasi madadalaw siya ng kanyang mga relatives. Doon sa ICC ay lonely siya doon kapag doon nakulong. Kaya itong pagiging positive ni Sara, pa-smile-smile, pa-ano-ano, ang tahimik lang ng Pilipinas nang nandoon siya sa dahig. Pag uwi niya ay sumabog na naman itong kanyang mga komento sa YouTube, di ba? Itong recent lang, bago lang ay yung bigas, di ba? Para sa baboy, ay grabe. Meron na naman kasunod yan. Kasi ang mga utak talaga niyan, kahit walang dapat pag-awayan, ay gumagawa talaga yan sila ng away. Kasi yan ang kanilang mga utak na palaging may away. Yan ang gusto nila. At gusto nila hindi tahimik, yung palaging nag-aaway. Ganyan ang kultura ng utak ng kanyang ama na namana ni Sara na palaging may kalaban. Kahit na mabait, kinakalaban, di ba? Kahit walang ginagawa, kinakalaban. Kasi ano talaga ang utak nila. Merong something eh. Merong something in the neurons, di ba? Mga kababayan. Kaya dito walang kawalay. Sabi nga ni Luistro ay overwhelming na yung ebidensya na nalikom nila kontra kay Sara. Lalo na yung kay Trillanes kapag nabuksan yung mga bangko, di ba? Makikita yung mga bank accounts ni Sara na bilyon-bilyon. Ay doon palang tapos na. Tapos na ang hearing na yan sa confidential fund kapag nabuksan na yun ang yun ang pinaka-armas ni Trillanes ng Kongreso na talagang makulong si Sara dahil sa mga bank accounts na yun. Baka may tukhangin na naman yung mga manager ng bangko, no? Baka inaano na ngayon. Baka tinatawagan na yung mga manager na gumawa na lang ng bank statement na maliit lang na ipapakita, di ba? Yun ang mahirap niyan kapag dinuktor na yung mga bank accounts doon at pagtingin ay libo-libo lang, hindi bilyon-bilyon. Okay, balik tayo sa iyong araw sa kanyang courtesy video. Pero teka, ano nga ba ang kaulugan ng kumpiyansa kung ang batas ay hindi natutulog? Ano ang halaga ng impeachment kung ang tunay na hatol ay wala sa Kongreso, kundi sa harap ng mundo? Kumpiyansa si VP Sara, impeach siya ng mahigit 200 na mambatas dahil sa betrayal of public trust, graft and corruption, at culpable violation of the Constitution. Pero sabi niya, kampante ang kanyang legal team. Pero habang nagbabalik siya mula sa Netherlands, tila may bagay siyang hindi naiwan. Ang anino ng batas na international. Ang ICC hindi tumitingin kung sino ang naupo sa Senado o sa Office of the Vice President. Tinitignan nila kung sino ang nagpahukay ng bangkay sa Lord Quarry, kung sino ang nagsabing kidnapa na lang na ninyo o niya ilubong. Kaya kahit sabihin ni VP Sara na wala akong alam, may isang pangalan na hindi nawawala sa mga testimonya, Las Cañas. Dito patay talaga siya kay Las Cañas kasi pag sabihin ni Las Cañas na doon ibinaon, kasi 3,000 daw ka bangkay ang ibinaon nila Las Cañas. At kapag tinuro ni Las Cañas ang mga lugar na yun,
andin kanilang hukayin at mayroong mga makitang skeleton, so ibig sabihin ay totoo. Totoo ang sinabi ni Las Cañas. Baka ngayon ay pinaghukay na yung mga kalansay siguro para walang ebidensya, pero kung hindi nila yun inilipat, ay lagot talaga si VP Sara. Walang kawala eh. Kahit sa ICC, walang kawala. Dito sa Pilipinas, sa impeachment, walang kawala. Pero kung tingnan natin, parang walang problema, no? Meron, hindi talaga normal ang utak eh. Kasi hindi tinatablan ng stress. Grabe pa, smile-smile lang. Paaway-away lang, di ba? Video-video lang. Akala mo siya yung tama eh. Siya pa yung galit. Grabe. Kung normal na utak yan, dapat stress na yan, na hospital na yan. Hindi may stress eh. Kaya hindi talaga normal. Ang mali sa kanya ay tama. Yun ang paniniwala niya. Kaya hindi siya ma-stress kasi akala niya tama yung ginagawa niya na nilulustay ang pera ng gobyerno. Akala niya tama yun. Yung bangko niya na napakaraming laman, akala niya tama yun. Ano pa? Yung Queen of Tukang, tama ba yun? Akala niya tama din yun. Kaya hindi talaga siya natatablan ng stress. Kaya hanggang ngayon ay buhay pa, di ba? Kung normal na tao yan, ay wala na yan. Hindi na yan makakatulog. Okay, balik tayo sa ating video. Si Las Cañas ang dating leader ng Davao Death Squad, ang pinakakatiwalaan ng dating mayor na si Rodrigo Duterte. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ikaw ang unang Pilipinong nakita niya matapos ang 7 taon ng pagtatago. Therefore, kung ang lalaking ito ay tinuturing na alagad ng kamatayan, ay handang isiwalat ang lahat. Ang tanong, sino pa ang hindi nakalista sa kanyang mga tala? Hindi lang basta sinabi niya ang detalye, ipinakita niya ang mga eksaktong lugar, mga pangalan, mga transaksyon, pati ang papel na walang pirma, kundi pirma ng takot. At oo, sabi, nandoon daw si Sara. Ito'y ayon sa report ng Rappler. Ayaw niya ng mga bangkay na pulutang-lutang sa Davao Gulf, kaya pinilit niyang baguhin ang sistema. Mas tahimik, mas marumi, mas madugo. Kidnap pa ilubog, iyan ang utos. At ayon kay Las Cañas, may mga araw na nag-target practice pa si VP Sara daw sa Land Quarry, kasama si Michael Yang, isang umano'y drug lord na ngayon ay wanted sa Pilipinas. Pero bakit mo lang ingay? Bakit parang hindi ito napapansin ng Malacanang? Simple lang, dahil ang hustisya ay hindi humingi ng press release. Gumagalaw ito ng tahimik pero sigurado. PBBM knows, oo, tahimik siya. Hindi siya pumapapel, hindi siya nagmamadali. Pero alam niya na hindi lang ito impeachment, hindi lang ito 2025 politics. Ito ay laban para sa alaala ng mga biktima. At ang tanong na hindi masasagot-sagot, kung alam ng Pangulo ang buong kwento, bakit tila hinahayaan niyang mangyari ang lahat? Because he knows. Ang katotohanan ay parang tubig, kahit anong taklob, gagapang ito palabas. Impeachment sa Hulyo, desisyon sa Oktubre. Pero sa ICC, hindi sila nakikinig sa mga salitang wala akong kinalaman dyan. Ang hinahanap nila, evidence, systems, command responsibility. At si Sara, hindi siya ang boss, pero boss siya ng sistemang pinangarap na itago. Kung iniisip mong tapos na ang lahat sa pag-alis ni Duterte, maghintay ka. Ang anak daw, minsan ay hindi lang tagapagmana ng pangalan. Minsan, nakukuha rin pati ang kasalanan. Alam ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam ito ni Las Cañas. Ang ICC, alam ito. At ngayon, ang tanong ay, totoo ba ang mga ito? Totoo yan, mga kababayan, di ba? Meron ngang kasabihan na kung ano ang puno, siya ay ang bunga, di ba? Kung ang puno ay santol, of course, ang mga bunga nito ay mga santol din. Kaya sabi nga ni Digong, ano daw yung original sin?
ang original sin ay nasa kanila. Kasi si Digong ay mind of a sick and wicked person. So ang kanyang mga anak ay ganun din kasi siya yung puno eh. Santol siya, so santol din tong mga anak niya. Kaya yan, lahat talaga pareho. Kaya ang susunod daw kay BP Sara na imbestigahan ay si Pulong na eh. Nakalusot pa si Pulong dahil si Digong ang presidente noon. Kaya natigil yung hearing kay Pulong. Pero kaya ito na yung katapusan talaga sa mga masasamang puno at bunga. Kapag bunga na hindi makakain, masamang puno, ay talagang anuhin yan, di ba? Hindi yan dapat paramihin ang ganyang klase. Kasi walang hindi nakakain ng mga bunga at ang puno ay makakati, di ba? Anong klaseng kahoy yan? Kaya dapat siya pinuputol at gagawing at baka dyan na hindi makakatulog si BP Sara kapag mag-umpisa na ang impeachment case sa kanya tungkol sa confidential fund na hindi niya basta-basta ma-explain kung paano nila inubos. Okay, so ito lang ang ating topic sa ngayon mga kababayan. Pag-i-comment sa inyong gustong i-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong sa atin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.